Tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng tulong ng DSWD sa mga nasalanta ng bagyong Aghon. Kaugnay niyan, makakausap natin si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, Asek Dumlao. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Asek, confirm po ba, sabi nga ng aming correspondent na si Mon Gualvez, ay putungo si Secretary Gatchalian sa Quezon? Well, Ms. Cheryl, yan ay naka-schedule sa Office of the Secretary. So, yes, the Secretary will be visiting. Ngayong hapon po yan? I'll just have to confirm, Ms. Cheryl, dahil katatapos lamang po ng ating activity dito sa Central Office. Ito yung blessing and send-off ng ating mga mobile command centers. So after this event, Ms. Cheryl, hopefully the Secretary could proceed. Kumusta na po ang pamamahagi ninyo ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Aghon? Gaano na po karami ang naabutan ng tulong? Well, Ms. Cheryl, batay po sa pinakahuling drawing report ng DSWD, tayo ay nakapagpahatid na po ng tulong na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 million pesos to the affected municipalities, particularly Buwak and Buena Vista in Marinduque. Gayon din po sa City of Calapan, Magdiwang and Romblon. Ganon din po sa probinsya ng Albay, sa Region 6, sa Region 7, and then sa Region 8. Ito po ay initial pa lang po na tulong dahil pauna rin naman pong nagpahatid ng assistance ang mga local government units. And the DSWD is extending resource augmentation to some LGUs as well. Gayon din po, patuloy din yung pagkalap ng report natin sa iba pang region nang sa gayon ay mag-reflect po dito yung pong actual na i-provide natin na assistance. Gaya nga po ng nabanggit nyo, tuloy-tuloy pa naman po yung isinasagawa nating response operation. At bukod po dito, so far yung pong sabi nyo pong naabutan ng tulong ay you're referring to food packs, Asek? That's correct, Ms. Cheryl. Ito ay mga family food packs na naipahatid natin. And of course, some ay mga non-food items kagaya nga po ng malo. And dahil nga nasa response phase pa tayo, Ms. Cheryl, mga family food packs talaga yung mga pauna nating na ipapahatid to meet the immediate and survival needs of those affected. Hindi nyo po nabanggit ang Quezon at kare-report nga lamang po ng aming news correspondent na talaga pong halos parang buong first floor po umabot yung tubig baha po doon. Is this because na may naka-preposition naman na po at magtutungo naman doon si Secretary Gatchalian? Well, Ms. Cheryl, dito po kasi sa report natin, this is as of 6 a.m. this morning, But we understand that some family food packs have already arrived in the province of Quezon since yesterday. At ito nga po yung ipapahatid na. But let's take note, Ms. Cheryl, that ang una pong nagpapahatid ng tulong ay yung mga local government units. And then susunod po dyan yung mga assistance from the national government na isusunod na ibabahagi. Tama po yung nabanggit nyo, we have prepositioned goods in those areas. At isa ito doon sa naging strategies ng ating ahensya na mag-preposition tayo ng mga goods, particularly doon sa tinatawag nating mga last miles o mga warehouses of some LGUs wherein we've entered into relief prepositioning agreement para nga po magamit natin yung mga facilities nila, mailagay natin yung mga food packs natin, nang sa gayon kapag nagkaroon ng ganitong disaster or emergency, madali po nating maipahatid sa mga LGUs to augment the resources. Maliban po sa food packs, ano pa pong assistance ang maibibigay po ng DSWD sa mga naapektuhan po ng bagyong Aghon? Yun pong ilan na nakausap namin, sabi nga po nila, cellphone at konting pera na lang naiwan, lahat na limas. Tama yan, Ms. Cheryl. Dahil ongoing naman yung ginagawa nating assessment, particularly doon sa mga evacuation centers, kung saan kumukuha nga tayo ng datos mula sa mga naapektuhan. From there, nadidetermine natin ano pa yung mga karagdagang interventions that pwede natin ipahatid sa kanila. Para sa mga nasa evacuation centers, of course, meron kasi dyan na yung mga family food packs, then we have that, yung mga iba, yung non-food items.
kabilang po sa NFIs natin yung mga modular tents, mga hygiene kits, mga sleeping kits na ginagamit po nila habang they are temporarily seeking shelter doon sa mga evacuation centers. But yeah, as I've mentioned, nasa response phase pa tayo. Ongoing din na magkakaroon din ng rapid damage assessment and needs analysis ang LGU at ang DSWD. From there, we can determine ano pa yung ibang mga programa o serbisyo na pwede nating maipahatid as we enter naman po yung early recovery and rehabilitation phase. Pag po ganito, na sabi nga po nila, wala silang naisalbang gamit at maging ang kanilang mga bahay ay nasira, ano po usually ang naibibigay ng DSWD? Well, in the past, Ms. Sherry, kung matatandaan, meron tayong emergency shelter assistance. This is to assist yung pong mga pamilya na nasira either partially or totally damaged yung mga houses nila. At present, Ms. Sherry, ito ay pandato na ngayon ng DSUD, kung kaya tayo ay nakikipag-ugnayan din sa ahensya na yan, which is our partner agency under the response cluster. And anumang datos na meron po tayo, ay ibabahagi natin sa DSUD nang sa gayon, ito ay maging basihan din nila sa pagpapahatid din na lang ng tulong under their respective programs. Marami pong salamat sa oras nyo, DSWD spokesperson ASEC Irene Dumalao.